Oh, for sure. Game, bro. Don't get lost in the sauce. Hi guys, this is Top Wave Podcast again. I'm Charles D. Guzman, founder and owner ng Top Wave, and may guest tayo ngayon. Ayan, kaya. Hello guys, Coach Zolo Tamayo of True Focus Basketball. Nice to meet you guys. And so, ang tagal na namin pinaplano to, Oo buti nga eh. natuloy. Ang dami naming, kaso paalis-alis din ikaw lately, di ba kuya? Totoo. Ayun, gusto lang kita kamustahin, Kuya Jolo. Anong ginagawa natin nung mga nakaraan, and kamusta ka? Okay naman, kakauwi ko lang actually last week galing Amerika. Nag-spend ako ng 2 months doon for a conference. Nag-aral ako doon. Spent time with NBA players and 3D. And then, actually, nakita ko yung Amerika kasi nag-travel ako around and Canada. Ayun kuya, back story lang. Okay. Una kitang na-meet sa Beda, hindi ako nagkakamali. Kasi nag-player ka din ng Beda before, di ba? Actually, hindi ako nag-player pero nag-training ako sa Beda. Oh. Oo. Hindi ako tumuloy kasi close ko yung mga players doon. Tapos nagpapakondisyon ako sa Beda nung time na yun. Coach Lance, kay Coach Lance. Kay Coach Lance, oo. So before pa niyan, ang isa pang magkalapit sa atin is si Migs Migs Labrador. Oo, teammate oo. mo Sa Letran. Sa Squires, Letran. diba? Totoo. And then, after nun, siyempre sa Mobs, siyempre, nakikita-kita ka namin. And then, after nun, nag-coach ka na. So, Yes. bigyan mo kami ng background and ng kwento. Paano ka naging coach? So, to start, kung gusto mo yung sa start talaga, kay Coach Mav ako before. So, siya yung trainer ko back then. And then, nag-start siya nung umalis na ako kay Coach Mav because player na ako sa college. And then, may problem ako before na may coach na binili for me yung grandparents ko. Tapos, syempre, may monthly amortization. Okay. Okay. Natanggal siya sa Grab that time. Ooh. So, wala akong pambayad nun. And then, first year college lang ako. Wala akong means or anything para makapag-work. Yes. So, ang sabi ko, sige, baka pwede akong magturo. Nagpaalam ako kay Coach Mav and then pumayag siya. And then from there, na-start ko yung True Focus pero yung start ko nun dati, nagpapa-free workouts lang ako sa mga bata. Ang post ko pa nun parang want to train with me, message me on Instagram, ganyan-ganyan. Pero wala pang brand nun. Pero dun nag-start yung journey ko as a basketball coach. Anong taon yun, kuya? Back in 2019, before pandemic. 5 years na din. Oh, no? 5 years ago. 5 years Pero ago. good thing din kasi yung na-build mong name nung naki-coach Mob din is naka-help siya at some point, right? Totoong naka-help siya kasi syempre sikat yung vlog ni Coach Mav. Maraming nagpa-follow sa akin. And then, naglalaro kami ng dayo na napanood ng mga tao yung journey ko as a basketball player. Ayun kuya, kailan ka nag-start ng basketball, maglaro talaga? Nag-start ako grade 3. So mga 9-10 years old. Parang sobrang bored kasi ako na bata. So nasa bahay lang ako. Pag summer wala akong ginagawa. And then in-enroll ako nung tita ko sa basketball clinic sa parang Milo camp sa Southridge noon. And then yun, doon nag-start. Ngayong nagko-coach ka na, and then, syempre medyo matagal ka na din sa industry ng pagtuturo. Sa tingin mo, for sure, mas kilala mo na yung sarili mo and then alam mo na yan yung gagawin mo talaga. Yes. Ano pa yung sa tingin mong kailangan mo i-improve as a coach? Tingin ko, number one thing na kailangan ko improve is yung pag-watch ng film. Pag-aral pa. Kasi after ko sa Vegas, nakasama ko si Drew. Yeah. Ni-real talk niya kami dun sa as in sobrang daming coaches sa conference. Sabi niya parang, I've watched more film than all of you guys here. So parang lahat ng tao doon combined, si Drew yung pinakamaraming pinanood na film sa basketball. So I think yun yung kailangan ko i-work on. Anong niya kuya? Anong benefit niya kasi Watching film. Yeah. So basically ngayon, pag nanood ka ng film, makikita mo lahat ng moves, lahat ng tendencies, and then lahat ng options and pwedeng i-run na play. And then dun sa play, lahat ng nirarun na options na pwede,
And then, basically yun pagka nakikita mo yun, pwede mong i-break down yung move. Yeah. So yun. Kasi more on ano ka, di ba, kuya? More on developing players. Oo, Mga skills. galaw. And yung mga pinapanood mo is for sure iba't ibang country din siya Kasi Totoo. may iba't ibang playing style tayo. Totoo. Good thing din na na-bring out mo yun. Kasi nga, ang dami ding mga gustong mag-coach. Kasi Totoo. yun naman ang parang for me, after mong mag-player, usually mga point guard, Oo. ang madalas nagiging coach talaga Totoo. And maganda din na nabigyan mo sila ng idea. Also, ayun, makatulong ka and isa ka sa mga tinitingala dito na coach pagdating sa basketball, syempre sa Pilipinas. Ayun, nakwento mo kanina about dun sa US mo. Oo. Kamusta yung experience mo? Kasi nakita namin yung kay Clay. Mm. So, ayun, kwento ka ng experience mo. So, I think sobrang, ang masasabi ko kay Klay Thompson, sobrang professional niya. Mhm. So, he'll get there early before his workout. Gagawin niya, as in true professional talaga. Gagawin niya yung warm-up niya, yung lifts niya, and then go straight sa workout, and then cool down. So, as in professional talaga siya. And masasabi ko na he's there every day. So, runs or workout sessions. And masasabi ko rin na pag tungtong niya sa court, he means business. So, meaning na first rep pa lang, as in go hard na talaga. Hindi yung parang nagre-relax pa banjing-banjing, nakikipagkwentuhan. O before the workout, may kipagkwentuhan siya sa mga tao around. Pero once na nag-start na yung workout, okay, seryoso na tayo, wala nang lokohan to. Sobrang ganda nung sinabi mo na about sa business talaga. Kasi unang-una, yun yung puhunan talaga ng player. Totoo. Diba? Kaya naging ganun din sila because sa mga time na hindi natin sila nakikita. Totoo. And ang ganda na sinabi mo na maaga siya pumupunta doon, yung mga repetition niya kung paano siya tumira on different position or different stage dun sa court talaga. And yun yung dapat ma-open up yung mga aspiring player, feel ko. Totoo. Kasi yun yung ang nakikita nila kasi outcome lang yung game, Totoo. yung nagdadunk na, yung ang galing na mag-crossover, yung shooter na talaga, pero never nila nakikita or binibigyan importansya. Totoo. Yung ensayo, yung disiplina. Totoo. Ano yung masasabi mo kuya sa di ba nag-player ka naman also, ang dami mo din kakilala sila Kuya Terdy, Kiefer, si Mano, ayan, si Kuya Renz. Ano yung mapapayo mo dun sa mga aspiring players na ayun, gustong maabot yung mga narating ng mga players ngayon? I think kailangan ikaw yung hardest worker. Ikaw yung isa sa pinakamasisipag. And then you do all the things the right way. So, hindi lang sa extra work, hindi lang sa team training, sa nutrition, sa film work, sa diet, and then sa SNC mo. So, lahat yun, to be a successful basketball player, kailangan lahat yun na-check mo. Hindi pwedeng may kulang, and then hindi rin pwedeng labas ka ng labas. So, being with them, nakasama ko sila sa Japan. Tumira ako kasama sila. Pag season, they mean business talaga. Okay. Na kailangan right yung diet nila, yung SNC nila, pagbubuhat everyday, extra skills work, and then yung team training, and then film work. So, as in, grabe lang yung ginagawa nila. Kaya, grabe din na sila yung nandun sa highest level. Kumbaga deserve nila na Deserve nandun nila. sila. Kasi pinagtrabahuhan nila. Ano yung mga nakita mo, na encounter mo, or usually sacrifices talaga ng mga player going to pros or going to tryouts, going to schools, going to season? Ano yung sa tingin mong mga sinasantabi muna nila, lalo na pag may gusto silang makuha? For me, naging player din ako before. As in, masasabi ko, wala na akong time sa family ko. At that time, may girlfriend ako. Wala na rin akong time for her. Yung tipong magte-text ka, good morning, papunta na akong workout. Tapos next, good night na. Kasi the whole day, ang dami mong ginagawa eh. So, may time na ganun. Pero yung isang tumatak talaga sa akin is yung moment ko with 30 nung summer. May summer kami, nag-workout siya 4 times a day. 2 hours, mag-start kami 3:30 to 5:30.
pahinga kami, tapos 3:30 ng umaga. umaga. Start kami 3:30 to 5:30, stop. Tapos break, balik kami 8:30 to 10:30, stop. Tapos mag-SNC siya kay Migs Aitona. Tapos babalik siya sa akin ng night time. And then may times din na after nung 10:30 to 8:30 to 10:30, balik kami ng hapon, 3:30 to 5:30, and then meron pa kaming gabi na 7:30 to 9:30. Tapos ganun ulit kami the next day. Yeah. Kasi nung inaayos namin yung tira niya, yun yung schedule namin consistently. Yeah. Before, I think, second season niya or second season niya sa B-League. And then yun, tumaas yung 3-point percentage niya dahil inayos namin yung tira niya. Family, kung may girlfriend ka, girlfriend. Yung labas. Yung kaibigan, ang dami. Birthday, party Hindi ka tayo, makakapunta. birthday tayo. Hindi ka talaga pwede. Mga outing, hindi ka makakapunta. Yeah. So yun yung mga sacrifices mo. Eto, sa mga coaches natin and then sa mga gustong mag-coach din, katulad ni Kuya Jolo, ni Coach Jolo, ano yung mapapayo mo sa kanila? I think kailangan maging sponge lang kayo. Try to learn as much as you can from anyone you know. Kasi may mapupulot ka eh. Yeah. Kahit kanino. Kahit ako may mapupulot ako sa mga nagsa-start pa lang ngayon. And then sila may mapupulot sa akin na masasabi ko medyo matagal na sa industry ng skills training, coaching business. So, actually, kahit sinong ma-meet mo, meron kang matututunan. Kahit hindi same na basketball yung pinag-uusapan nyo, pero meron kang matututunan talaga kahit kanino. So, ayun, mga aspiring na coaches and then gusto mag-start, nanggaling na kay Coach Jolo itself. Ayun, Coach Jolo, nasabi natin yung mga sacrifices. Bukod doon, ano pa yung mga ginagawa mo, ikaw personally, para maging focus ka sa pagiging coach? Kasi nasabi mo nga, may iba-ibang bagay tayo. Lumalaki tayo, tumatanda tayo, may kanya-kanya tayong responsibilities. Siyempre, family, kung mag-start ka din ng family, also yung future mo. Ano yung mga ginagawa mo to stay focused pa din doon talaga sa pagiging coach? I think there's always a new mountain to climb. Yun yung for me. Na every time na may na-achieve ka, hindi ka nagiging satisfied dun sa napuntahan mong mountain, yung na-climb mong hurdle. And then, there's always a bigger goal na, okay, na-achieve mo na, let's say ako, na-achieve ko na maging PBA coach. Yep. Meron pa rin akong bigger goal after that. Yeah. And then, now, nakapag-Amerika ako. Before, dream ko lang mag-Amerika. Actually, nung younger self ko, tatanungin ko yung sarili ko, hindi ako makakapunta ng Amerika eh. Yeah. Pero after ko na ma-open up yung opportunity na yun, ngayon may bigger mountain to climb na naman. So that keeps me focused na, you're not there yet. Dapat di ka muna tumigil. Tuloy-tuloy ka lang. Parang ang ganda nung sinabi mo na yun. For me, ang nakuha ko doon or lesson na nakuha ko doon is parang maging thankful ka kasi nga tulad na sinabi mo yung batang Jolo Tamayo hindi naman ina-expect yun eh. Diba? Kumbaga maging thankful ka kung ano yung narating mo ngayon pero wag kang makontento. Totoo. Kasi once na nag-settle ka, para ka na din nag-settle for less. Totoo. So laging may more. Okay. Thankful but never satisfied. Damn. Yes. Pwedeng pang caption yun Oo. Ito Kuya Jolo. Bilang coach, ano yung mga hinahanap ng mga coaches natin? Kasi for sure, nakausap mo na yung mga iba't ibang coaches internationally. Kumbaga yung standard nila, pang-NBA caliber na di ba? World class. Kumbaga, ano yung sa tingin mo madalas nilang hinahanap pagdating sa player? As a whole. Hindi lang bilang point guard, shooting guard. As a whole. Siguro, syempre, you have to be hardworking. Kailangan you do the things the right way. And then, kailangan, hindi lang basta sipag. Kailangan matalino ka rin talaga. So, kailangan matalino ka, masipag ka, and then consistent ka. Ooh. So, yung tatlong bagay na yun. Kasi nakita ko sa international game, especially sa Japan, nung nakasama ko yung head coach nila, Kiefer, anong team yun? Shiga Lakes, si Coach David Gomez. Okay. So, European coach siya. And then, naging teammate niya si Rick Rubio nung bata sila. Spain. Sa Spain. Oo.
And then, ang sabi niya, kailangan parang Kiefer na matalino. And then, masipag din si Kiefer. And then, consistent din siya. Andun sa kanya. So, siya yung isa siguro sa mga highest na coach na na-meet ko. And then, so yun yung hinahanap nila for a player. So, sa atin dito, kailangan makuha mo yun lahat eh. Kasi marami na sobrang sipag pero sa basketball IQ medyo nagkukulang. So kailangan if you wanna get better as a player, kailangan yung 3 things na yun nakukuha mo. Sobrang alaga sa akin ng consistency. Totoo. Kasi parang nonsense na nag-champion ka or nag-MVP ka kung next year parang nasa ulo mo na yung Oo. nakuha mo, di ba? Totoo. Yun yung problema ng mga player, no? Feel ko hindi lang naman dito sa Pilipinas. Pero kung gusto talaga nilang may maabot, kailangan head down and then do the work lang, Oo. diba, along the way. Totoo. Best of the best players ng Pilipinas, kuya. Anong pakiramdam na na-train mo sila? Sobrang surreal nung feeling na until now na parang actually nung first time ko palang maturuan si 3D and Kiefer, sabi ko, sino ba naman ako para turuan tong mga player na to, yung mga pinakamagagaling. Kasi ako naglaro ako ng college pero ng high school for 3 years sa NCAA and then 1 year sa college and then team B ako sa Letranon. And then pero never ako nag-pro, never ako nakatungtong sa NCAA or UAAP sa college. Pero sila binibigyan nila ako ng chance to teach them. Yeah. So parang sobrang surreal nung feeling. And then, I think isang reason na bakit nila ako nire-respeto. Kasi before, medyo nag-aalangan ako na, ba't may kinig sa akin itong mga pro players na to? Ang advice ko lang sa mga players, sa mga coaches na gustong magturo rin ng pros, kung si Michael Jordan nga nakikinig kay Phil Jackson, Yeah. hindi naman magaling na player si Phil Jackson. Kobe Bryant and Michael Jordan. Ang sabi si Drew Hanlen nagsabi sa akin ito. Natutulungan ni Phil Jackson si Michael Jordan and Kobe Bryant. Pero it doesn't mean na kailangan mas magaling siyang basketball player to help. So anyone can help you as long as yung person na yun is nag-aaral, alam yung ginagawa niya. Hindi necessarily kailangan maging magaling na basketball player ka. Pero if kaya mo silang tulungan in a way, may kinig sila sa'yo. Para sa akin, deserve mo din na nandyan ka sa position mo ngayon. Kumbaga, walang ibang pwedeng pumalit dyan kundi ikaw lang ulit. Parang ganun. Ganun ko siya nakikita kasi kung paano ko nakita ikaw, I mean, outside lang ako, hindi naman tayo totally close. Pero kung paano namin nakikita yung pagiging, alam mo yung hard worker mo, and then also yung puso mo, yung passion mo dun sa ginagawa mo. Parang nakikita ko na pag magtuturo ka, ito na yung last session natin eh. Sa buong buhay natin parehas. Kaya yung puso mo nandun and also nafe-feel ng player yun. Sa tingin mo, babalik ba sila sa'yo kung na-off sila sa'yo? Totoo. Parang, ay, nagagaling-galingan lang to. Hindi Totoo. talaga. Kumbaga, ibig sabihin, may something ka na kayang ihain sa table. Totoo. Gets? Kaya, ayun, feel ko, kaya din sila pabalik-balik sa'yo and also nag-settle kay Coach Jolo dahil sa nag-i-improve ka sa mindset mo din na hindi ka laging ayun nga may bigger stage pa na kailangan mong tungtungan. Totoo. Anong masasabi mo, Coach, sa mga fans mo na sumusuporta sa'yo and also sa mga players na natulungan mo? Gusto ko lang mag-thank you sa lahat for believing in me. I think nandito rin talaga ako kasi they put their trust in me. And ako naman, hindi ko sila bibiguin kasi I could say na I'm one of the hardest workers out there. And thank you for everything. Sa lahat ng clients ko, kila 3D Kiefer, sa lahat ng naging clients ko and clients ko now. Thank you sa trust. Ano pang aabangan namin kay Coach Jolo sa focus and then ano yung mga future plan mo pa na aabangan ng tao? Siguro one of the things na gusto kong abangan nila is abangan nila yung first NBA player na pure Pinoy. Hindi ko na nai-disclose kung sino yung tingin ko. Pero I think soon
nasa era na nila, parang ganun. Soon, Nandito meron na tayong yan. makikita na first pure Pinoy na NBA player. Medyo Medyo tough take to As in, medyo na-stun ako dito, parang okay, kasi sobrang dami ng dumaan. dami na nag-try. Pero you as a coach, nakikita mo or sinasabi mo yun? I think kasi ngayon din sa age ngayon, feel ko we're behind, pero since gumaganda na rin yung basketball sa Pilipinas, marami nang nagiging skills coaches. Yes, Kasi back yes. then, nung time ko, wala namang skills coach eh. Yeah. Wala, yung SNC, hindi pa nga uso nun dati. Pero pero conditioning coach Conditioning lang. coach lang. Pero ngayon kasi yung science Yeah. na nandito sa Pilipinas, kung kilala niyo si Luis de Mesa, siya yung nagta-thrive doon sa industry na yun. Masasabi ko, he's one of the best, or if not the best, trainer sa Pilipinas, strength and conditioning. So nandun sa part na yun, and then I think sa part ko naman nag-i-invest ako sa knowledge sa Amerika Yeah. to bring here sa Philippines. So we're getting there. Damn. Ayun nga, ang layo eh. Pero yung era kasi natin ngayon or yung generation natin, napansin ko din na ang dali ng makakuha ng knowledge. Totoo. And the fact din na you guys is going there to collect ng knowledge and also to bring back dito sa motherland natin. Totoo. Hindi na tayo sobrang huling-huli talaga eh. Kasi nakikita naman natin dati yung Gilas parang ang tagal bago nakasabay talaga sa, and lately talagang pinapahirapan na yung mga international level Totoo. and also international team. Maniniwala ako doon sa'yo, Kuya Jolo, sa sinasabi mo. Panahon na lang yung makakapagsabi. Oo. Pero yung material na kailangan ng player talaga is nandito na eh. Nandito na. Kailangan mo na lang or kailangan na lang natin makaspot nung talagang kukuha nung spot na yon sa Totoo. NBA. Kasi height-wise, walang ya yung mga bata ngayon. Oo, Kuya Jolo. Alam mo tumatangkad yan? na talaga. Ang lalaki na nila. May mga point guard na tayo na 6 flat na. Dati 6 flat, 4 ka na doon. Oo, malaki ka na, big man ka na dun. Matic big man ka. Pag big man, mag-post up moves ka na agad pagdating mo sa ensayo. So ngayon, yung mga point guard natin, ay malalaki na talaga sila. And then also yung mga big man natin, ang dami ng mga bata ngayon na naglalabasan. Unang-una galing sa mga probinsya. Oo. Yung mga tago sa probinsya, yung mga nakukuha Sobrang ng coaches. tatangkad. Eh, no? Ang galing-galing. Kasi actually dati pa naman yun, mga palarong pambansa. Tapos ito may potential. Yung mga galing naman ng probinsya, kasi napansin ko pag nakarating sila ng Manila, they can make it or break it eh. Bilang naging player din, also may mga kakilala din tayo player. May ang daming mga sayang eh, di ba? Totoo. Sa tingin mo ano yung mga reason na galing sila doon, pagdating nila ng Manila, biglang nawala or parang ilang season lang okay, biglang boom. Siguro sa akin, sa personal experience ko, unang nagiging challenge sa mga galing probinsya is homesick. Una na homesick sila na parang gusto ko na umuwi. Kasi ang dami kong, nung player pa ako, ang daming yung sobrang gagaling talaga. Tapos bigla na lang nalulungkot sila, umuwi na sila, tapos hindi na sila bumabalik. And then secondly, siguro yung mga yung nagstay, hindi na homesick. Siguro yung pagiging kontento na nandun na. Parang, nakapunta na ako ng Manila. Okay na yun, nakalaro na ako sa college. So possible na yun din yung isang naghihinder sa kanila. Totoo. And then, siguro yung dream eh. Ngayon kasi feel ko, dahil na-open up na yung international game. Yeah. Before, ang dream is to get to the PBA. Ngayon, ang dream ng mga players is go overseas. Yeah. So lahat, kung tatanungin mo lahat ng college players, ngayon, actually sa akin, sa experience ko, pag tinanong ko yung mga clients ko na nag-college or yung mga high school, gusto kong maglaro sa B-League, gusto kong maglaro sa abroad. So I think ngayon, mas marami na yung magde-dream big na, sila 3D Ravenna, yung ibang mga players nga nasa overseas. Bakit hindi ko kaya yun? Okay din na in-open up nila yung pinto. Oo. For Na nagbukas talaga yung international for game. Filipino. Kasi dito naman sa Asia talaga, pag sinabing Pilipinas, basketball-wise, talagang dominant din tayo talaga. So, madagdag ko lang din dun sa sinabi mo about na homesick. Na homesick. Tama din naman. Oo. Pangalawa,
kontento na sila. Nakontento na nakaabot doon. Dagdag ko doon is, feel ko yung distraction. Mhm. Kasi Manila is best of the best Oo. sa Pilipinas. Actually, totoo. Alam mo yan? Oo. Kumbaga nandito ka sa makikilala mo lahat. Yung mga, and then mararanasan mo din lahat. And yung iba, dun sa maling side na pupunta. Actually. Di ba? I'm talking to parties, Totoo. drugs, Oo. alcohol, alak. Oo. Once na dun sila napunta, kaya importante din talaga na pagdating ng player, nag-guide ng coaches. Totoo. Kasi even yung nakakasama nila, babae, Oo. di ba? Kasi puyat lagi. Tapos pagdating ng ensayo, nanlalambot yung mga tuhod. Totoo. Mga may injury na. Totoo. Di ba? Feel ko isa din yung factor eh. Pero, Malaki factor siya, totoo. May sasabihin lang ako about that. Ay. So sa mga pumunta dito or actually kung sino yung nagtatrabaho to get somewhere, hindi lang sa basketball players. Don't get lost in the sauce. Kasi nakakauto talaga siya Oo. and masarap talagang nandun ka sa isang bagay na masaya. Oo. Pero kung titignan mo in the long term, makakabuti ba siya? Oo. Ang dami na ding nagpatunay and ang dami kong kilalang player na gano'n. Siguro isurround nyo lang yung sarili nyo with the right people. Alam nyo naman kung ano yung nakakabuti at hindi nakakabuti sa inyo. And then just focus on your dreams na if you wanna be the best basketball player you can be, alam mo yung hindi tama, alam nyo na yung hindi tama sa mali. So, just do the right things, keep on working towards your goals, and don't get lost in the sauce. Yun yung pinaka-diniin eh. No? Siguro title na lang natin ng ano yun. Title na lang. Kasi ang halaga ng, ang halaga ng itama yung mindset ng player. Kumbaga, wanting na yung may talent ka eh. Wanting na din na nakarating ka dito. For sure, may mga tumulong na tao. Or maybe sobrang husay mo talaga. May connection ka dito. Yeah, pero pag dumating ka dito, dapat tama yung state of mind mo eh. Huwag kang, ayun nga, siguro dahil na homesick ka, biglang gagawa ka na ng kung ano-ano. Totoo. Baga, stay in your lane lang eh. Matagal talaga dyan. Paghirapan mo muna. Pwede ka naman mag-enjoy eh. Sila 30 ba? Hindi nag-enjoy. Si Kuya Kiefer ba? Hindi. Pero bago ka mag-enjoy, yung behind the scenes nun, yun yung talagang kailangan nila i-sacrifice. Totoo. And sa mga player na gustong maging sila, gustong marating yung naabot nila, kailangan, for me, ang payo ko is, based on my experience lang ng mga players na nakasama ko. Pag magko-compare tayo ng sitwasyon natin into others, i-compare natin kung paano din sila nag-uumpisa. Lalo na pag nag-uumpisa pa lang din tayo. Kasi minsan, nasa level 10 na sila Kuya 30. Nasa level 1 ka pa lang, gusto mo maging sila agad. Kalma ka lang. Totoo. Trabaho ka muna. Oo, trabaho ka muna. Totoo. Stay ka lang muna dyan. So, ayun, huwag kayong magpapadistract. Ayun, for me, magkakaroon na lang siguro tayo ng part 2 after nito. Oh, for sure. Game, bro. Okay, Kuya. Isang karangalan, unang-una na... Thank you. Thank you. Nakaupo ka dito sa aming podcast. For sure, madaming makikinabang or matututo sa mga sinabi mo. Lalo na, yun nga, lagi ko naman sinasabi, tinitingala ka dito sa Pilipinas. And for sure naman na hindi mo sila ipapahiya. And tutulong ka. Oo. Sure ako sa mga players natin. Thank you. Yun lang guys. Follow nyo si Coach Jolo Tamayo. Ano yung mga socials mo? Sa Instagram at Jolo Tamayo and yung page namin at TrueFocus_PH. Ayun guys. Thank you. We'll be back soon. You put faith in humans, I put mine on G-O-D. Just got 5 missed calls on a Sunday, don't you know I'm on D&D. And I can't do Adam and Eve, spirit is willing, flesh is weak. Sin try keep me down in prison, but you know Jesus sets me free.